putok ng liwanag. Kanya-kanyang pwesto na sa itaas ng mga puno. Palipat-lipat para maghanap ng perfect spot sa kanilang tulugan. Kadalasan sa umaga, tulog ang mga Philippine flying lemur o kagwang na ito. Pero may kakayahan nga bang lumipad ang mga kagwang? Sa puno ng kubi, halos hindi makita ang batang kagwang dahil kakulay nito ang balat ng puno. Gamit ang dila, nililinisan niya ang kanyang sarili. Pero nang makakaramdam ng antok, pumupungay na ang mga mata nito. Pero may gumagambala sa kanyang pagidlip. Isang lamok na ayaw tantanan ang kanyang ilong. Kaya hinayaan na lang niya ito. Sa pagpapahinga niya dito, konting nag-groom. Kahit nga yung mga lamok na dumadapo sa kanya, hindi niya na pinapakailaman eh. Pero kung babaybayan mo itong puno, mahirap makita kung hindi ka sanay, no? Naka-akap siya dito sa puno ng kubi na ito, nagpapahinga, kanina pa siya dyan. Hinihintay namin gumalaw pero parang pagod pa siya or puyat eh. Sa kabilang puno, isang babaeng kagwang ang kapitukong nagpapahinga rin. Pero hindi siya nag-iisa. Dahil ang kanyang munting supling, pasilip-silip mula sa kanyang patagyum o fur-covered membrane na ginagamit niya sa pag-glide sa mga puno. Mga kagwang, they're covered with thick fur. Wala naman silang pakpak kaya sila nakakapag-transfer, parang nakakalipad. Pero may isang patagyum, no? Parte ng kanilang balat, isang modification ng kanilang skin so that they can be able to glide from one tree to another. Nag-glide sila, hindi lumilipad. Ang batang kagwang, nakikiramdam. Mukhang mahiyain ito kaya agad itong nagtago. Sa pag-obserba namin, pasulyap-sulyap ang batang kagwang. Dinidilaan o nililinisan din siya ng kanyang nanay. Isang pup o anak lang ang pinapanganak ng kagwang kada pagbubuntis. Pero kaya nilang manganak ng mahigit sa isang pup kada taon. Tahimik silang naninirahan dito. Makikita ang kagwang sa ilang parte ng Visayas tulad ng Bohol, pati na sa Mindanao. Nasa labas tayo ng protected area, pero yung ibang mga mammals, like yung mga kagwang, dito pa rin pinipiling manirahan at mag-establish ng kanilang mga nesting sites dito sa Bohol Biodiversity Complex. Maswerte ang mga kagwang na nakahanap ng paraiso sa loob ng Bohol Biodiversity Complex. Started in 2002, and then start ng project is we established the endemic plant nursery. We wanted to change the strategy in reforesting or denuded forest. Dating pastulan ng Bohol Biodiversity Complex. Halos wala raw kapunong-puno rito dati. Kaya introduced species daw o mga uri ng halaman na hindi natural na nabubuhay sa lugar na ito ang mga nakatanim dito noon. Dahil mabilis ito tumubo. Halos walang wildlife o hayop na nakatira. Sa di kalayuan, may napansin ako. Dito sa lugar, madami tayong nakikita mga putol na puno ng mahogany. Ayan, no? Malalaki na ito eh. Pero pinuputo nila kasi introduce yung mga mahoganies eh. They're introduced species. Invasive pati ito. They grow so big. They compete with the nutrients and the space. And our local trees, hindi sila masyado makakumpit kasi ang bilis nila lumaki. At saka ang lakas nilang kumuha ng nutrients from the soil. Ang mga pinutol na mahogany, papalitan nila ng native na puno. So nakita natin na using the exotic species for reforestation, hindi talaga maganda. Dahil mawawala yung biodiversity natin eventually. Nang nagsimula sila magtanim ng native na puno taong 1998,
nagsibalikan daw ang mga hayop at sigla ng kanilang gubat. With the kagwang, we found out in 2016 ata yon or 2015. Kita namin na nandito na o hindi na umalis. Tapos nagpaparami na. Mayroon daw 7 kagwang na namomonitor nila sa Bohol Biodiversity Complex. Ayon sa biologist ng si Basil, posibleng galing sa ibang lugar ang mga kagwang na naging residente na rito. Yung reason na andito sila ngayon, we can see some sightings kasi most probably galing to sila from Lobok Watershed Forest or perhaps galing sila sa RSPL. Most probably, they move out and look for other territories. And possible kasi nga yung reproductive rates na nasa RSPL ay dumadami na. And territorial din kasi yung mga flying lemur. Pagsapit ng gabi, biglang naging aktibo ang mga kagwang. Ang nanay na kagwang agad na umakyat sa puno at naghanap ng makakain. Pero nagulat ang aming team nang kumain ito ng dahon ng mahogany. Doon yung kagwang, oh. Kumakain. Hindi kasi ito kadalasang parte ng kanilang diet, lalo na't introduced species ang mahogany. Nilantakan ng kagwang ang dahon, habang ang anak naman niya ay tila nakikigaya at nakikikain na rin. Apat na taon nang nagtatrabaho rito si Alfredo at ito raw unang beses na makita nila kumakain ang kagwang ng mahogany. Ngayon lang po namin nalaman na kumakain pa lang siya. Ngayon lang kami nakapag-observe ng gabi habang kumakain siya. So ang alam namin is yung mga may dagta na puno, yung kubi at saka yung langka. Yun yung alam namin kinakain nila. As we know that yung food nila, yung young leaves and sometimes yung mga fruits. Siguro dahil nandito sila ngayon, it could be a good source for them when it comes to forage. Sa ngayon, konti pa lang daw ang pag-aaral tungkol sa mga kagwang. Unfortunately, wala talagang nag-aaral ng flying lemur dito sa Bohol. And that is really my desire or my goal na encourage our students in Bohol Island State University to conduct such study. Dahil hindi protected area ang lugar, mas vulnerable sila sa banta tulad ng hunting. Since nakikita namin na dapat talagang proteksyonan dahil pag hindi mo proteksyonan baka mawala lang dahil may mga may mga nag-hunting. Actually, it's owned by the provincial government pero pinapalibutan ng mga private lands. Nag-hire kami ng security guard to roam around. Ang tahimik nilang mundo rito, sana'y mapanatiling ligtas. Lalo na't bihira nang makahanap ng may ituturing na paraiso ang mga hayop na yun. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.